guys, welcome back to my channel, and for today's video I will be showing you how to convert Excel to PDF without losing formatting. Excel and PDF are two very popular file types, so there's a good chance na kailangan nating i-convert ang ating Excel file into a PDF file. So yan ang ating tatalakayin at iisa-isahin natin sa ating video ngayon. Okay, so paano ba mag-convert? So ano na mga ways para ma-convert natin ang ating file, Excel file into PDF without using new software or kung ano-anong i-install na software. So hindi na ganon. So kung para madalas kayong gumamit ng Microsoft Office, you should know that Microsoft Office allows user to convert or to save file as PDF, diba? So, yun ang ating gagawin ngayon. So, hindi na natin kailangan na mag-install pa ng isang software para lang makakonvert tayo. So, yun mismong directly in Excel natin siya gagawin. So, sundan nyo lang po ang ating step-by-step na tutorial. Kasi, minsan po, ang nagiging kinalabasan ng ating pagka-save sa PDF, lalo na dun sa mga Excel file na maraming sheets na naka-display. So, sheet 1, 2, 3. Ang nangyayari doon, isa lamang na sheet ang ating na convert, or ang ginagawa natin isa-isa nating kino-convert into PDF yung mga sheets, iba't ibang sheets na yun na nasa loob lamang ng isang Excel. So, ang gagawin natin, paano natin mapapalabas na lahat ng laman noong nasa sheet na yun ay mako-convert natin into Excel at sunod-sunod natin siyang makikita doon sa ating save na PDF. So, hindi nasisira without losing the formatting. Okay, so kailangan natin siyang matutunan, lalo na kapag sa ating mga teachers, lalo na pagka tayo ay nagpiprint ng grades or nagsisend ng grades. So, hindi na natin pa isa-isang subject. Security. Okay, so it is for whether it is for Excel document protection or tracking. Pwede ka mag-customize ng watermark para sa iyong PDF. Okay. I will show you 3 ways you can easily convert your Excel file into PDF. So first, una natin gawin is mag-open ng Microsoft Excel. So gamitin natin ang aking format. So, example natin tong isang class record. Okay, so, ito na siya. So, first nating method is save as PDF. Okay, so, paano natin gagawin ang pag-save as PDF? So, ito yung file. So, meron tayong maraming sheets. Okay, so ilang sheets ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron tayong sheets. Okay, 10. So, let's start with MTB. So, para ma-save siya as PDF, this is the most commonly used method. Ito talaga yung ginagamit ng kadalasan. You have maybe nagamit mo na to once or twice or marami na. So, madali lang. So, ito yan. Open natin yung Excel file. Ito nga yung Excel file. Then, click the File tab. Then, save as PDF natin. Save as. Hanap tayo ng folder kung saan natin siya isi-save. For example, gusto mong gumawa ng folder para nasa isang folder lang. Lagay natin PDF or kung anumang file name ang gusto mo. So, gusto ko siyang i-save dito. Okay, so next is you can choose the PDF quality. Pwede siyang save mo siya, save as PDF natin nga pala sa PDF. Then, pwede kang pumili kung anong quality niya. Standard ba? Ang standard is for publishing and online and printing, at minimum size naman yung publishing online lang. Pero mali smaller size lang siya. Okay, so maliit na file lang talaga. And then, click save. So, tingnan natin yung nagawa. Okay, so pansinin natin, putol ang ating PDF. So, bakit kaya putol? Ando lang yung kadugsong. So, hindi natin pwedeng i-save ng ganito. So, napakahalaga na ayusin mo muna ang
kanyang layout. So, alisin mo muna siya. So, view natin, tas page break, tas yung size ng paper, ayusin na din natin kung A4, kung ano man siya. Okay, then i-preview mo siya kung okay na siya ang itsura niya. So, ayun, buo na. Kung ang margin ay medyo tagilid, pwede nyo siyang i-adjust. Okay, so yan ang itsura niya. So, 2 page na per sheet. Okay, so lahat yan ay gagawin mo. Okay. So, lahat ito i-check mo kung okay ba, kung kumpleto. So, kung merong hindi maayos, so aayusin nyo muna ang layout niya. So, kapag hindi nyo kasi inayos, ayun, putol nga ang kalalabasan niya. So, lahat dapat ay sinisilip. Okay, so ayan. So, ang problem natin dito pag ganito lang, save as. Kataasan sa atin, ang nangyayari sa atin ay, nasa-save natin siya pa isa-isang sheet. Okay? No. So, isang sheet lang siya. So, try natin ngayon, i-save ulit as PDF. So, ulitin natin. File, save as. Hanap ka ng folder mo paglalagyan o pwede naman recta na. And then, wag Excel work ha, PDF. Bili ka ng quality, then save. So, ito ay nangyayari. May nangyayari kasi dito eh. Kapag ganun lang ang ginawa mo, so isang file lang siya masasave. So, for example, hindi natin nakukuha yung lahat ng sheets na masasave natin ng sabay-sabay. Isang save lang. So, yan ang first. Ideal sa kung isa lang. For isang teacher lang, kay teacher na MTB, kung sinong nagtuturo ng math, or kasi ng AP, or for example, advisor ng ang subject mo lang is MTB, ang subject mo lang ay first quarter lang, so ito lang yung ipiprint, ipipdf mo. Ideal yun para sa ganong pag-save as PDF. Okay, second method natin is save as PDF pa rin. Pero ihahasama na natin lahat ng sheets. Okay, so file, save as. So hanapin mo yung folder na kung saan mo ilalagay yung iyong PDF. So dito sa PDF and then save as type PDF. So options ulit. So check all. And ito yung i-check mo, entire workbook. So then okay. Then open natin. And then let us yes, click yes. So yan. So hintayin natin na matapos ang ating pagsisave. So ayan na. So ito na yung save as PDF pero naka-entire workbook siya. So yun ang pagpakaiba kanina kasi yung solo-solo lang, save as PDF lang. Okay, so ayan. Hagip na lahat. So tingnan natin hanggang dulo. Kung hagip yung last page na summary na nakatayo. Yun. So, yan ang ating second way. Okay, third method natin is through export. So, same lang din naman kaso export ang ating gagawin. So, file, save as, ulit. File, export. So, hindi save as yung kanina. Export na tayo ngayon. Create PDF or XPS document. Click natin itong create. And then, PDF. So, gagalawin natin ulit yung option. So, check natin yung all. Click natin yung entire workbook. And then, click OK. Then, publish. So, publishing na siya. So, ayan na siya. Lumabas ang ating 19 pages na Excel kanina. So, kasama na rin ang ibang sheets. So, ganun lang siya kasimple. So, hindi natin kailangang isa-isahin yung ito, save ko, save. Tapos, mamumblema natin tayong hiwa-hiwalay. So, hindi na natin mag-hiwa-hiwalayin. Kung tayo ang ating grades ay atin lahat. Or ang file, kailangang sama-sama. So, ito yung paraan niya.
Pag file ay solo-solo, pwede rin. So, try natin to isang MTV. Save as natin. PDF. Click natin yung option. Try natin sa pages. Page 1 lang natin gagawin. Okay. Save. Already exist na kasi na hindi natin na-change ang file name. So, ayun. Page 1 lang talaga yung na-print ay na-save niya. Page 1 lang ang na-convert niya. So, ang galing na. So, yan. Kapag pag solo-solo lang siya, save as, browse, lagay natin sa desktop. So, save as type, PDF. So, options. So, gawin natin page 2 lang naman ngayon. So, okay. Save. So, ayan. Yun yung page 2. Yung female lang ang na-copy. So, ganun lang siya. So, pwede mo siyang piliin lamang kung ano lang yung gusto mong i-save. Or, gusto mo lahatan. Okay? Or, bawat sheet lang. Okay, same lang din. So, yan yung 3 ways. Pang-apat na way is convert nyo online converter. So, napakahirap lang kasi minsan ang online converter ay hanggang 3 pages lang ang pwede nilang libreng i-print. Okay, or kailangan mo pa ng internet connection para makapag-convert ka. So, bakit mo kailangang mag-convert online kung kaya naman nating i-convert or i-save gamit ang ating installed na Microsoft Office. Okay, so yun lang. Ganun lang siya kasimple. So, napakadali lang mag-convert ng Excel file sa PDF, diba? So, napakasimple. Sana nakatulong sa inyo ang aking munting tutorial. And I appreciate every single person na nanonood ng aking video. At mas lalo ako na-inspire na gawin ang iba pang mga tutorials. Kasi gusto kong makatulong kahit paano, kahit sa maliit na paraan lamang na kaya ko. Okay, lalo na sa ating mga kasamahang guro. So, kung bago kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa susunod kong upload ay ma-notified kayo at meron kayong at mapanood nyo po ulit ang aking sunod na tutorial. And if you find this helpful, please don't forget to share. And if you like this video, please don't forget to like. I-share nyo po sa ating mga kasamahan na medyo hirap pa na mag-convert, na gumawa ng mga ganitong file para makatulong po tayo sa kanila. Okay, so God bless. Don't forget to subscribe and share. Bye guys. See you next time.